Tinutulungan mo rin siyang magtago. Pwede kang makulong yan. Inihahamak na mas malaking krimen ang pagpatay, Professor. Habang magkakasamang nagmamadyong sila Dr. Harvey, Jaime, Rafael at General Arevalo nang tanungin ni Doc Harvey si Jaime kung papayag kaya si Eleazar sa resulta ng consensus, na agad namang giniit ni Jaime na ituloy lang niya ang ginagawa ni Eleazar na pagtulong kay Moises hanggang gusto niya, pero wala siyang ibang choice na kailangan niyang sumunod sa desisyon ng kapatiran at hindi yun sakop ng konstitusyon, pero maliwanag na batas yun ng fraternity. Sinaad naman ni General Arevalo na halatang may sama pa rin ang loob si Eleazar kay Jaime, kaya ngayong presidente na siya ay gumaganti na ito. Patawang sinaad ni Jaime na aminado siyang pinahirapan niya noon si Eleazar at ang tagal bago niya tinanggap sa pamilya nila, pero ang katotohanan ay tinulungan niya itong maging presidente at yun ang basihan nila kung sino ang boss sa kanilang dalawa. Wala naman silang kamali-malay na nasundan sila ni Eleazar, na nagulat sila nang sumulpot ito at sinaad niyang alam na niya kung bakit hindi siya niyayaya sa secret place nila. Sabay tinanong niya kung doon nila ginagawa yung mga planong niluluto nila, kaya napainom silang lahat. Habang napaparaning naman si Kaloy habang nasa party sila ng GSX, kaya tinanong ni EJ kung okay lang siya, na agad niyang sinabi na papaano kung andoon si Moises na magmamatsyag at manggugulo, na agad namang lumapit si Justine at sinad niyang subukan lang ni Moises na manggulo sa kanila. Sabay tinawag niya silang lahat para sa announcement nito na dapat maging warning sa kanilang lahat na gumawa si Moises ng maling pagkakamali nang kalabanin niya ang GSX. Habang sinumbat naman ni Eleazar kay Jaime na ang galing niyang magtago, lalo't hindi lang sila magkadugo at magkapamilya, kundi magkapatid pa sila sa GSX at may mga ginagawa sila sa likuran niya. Agad namang tinanong ni Jaime kung talaga bang kinoconsider ni Eleazar na parte siya ng pamilya dahil hindi siya bumoto na sumuporta kila Justine. Agad namang tinanong ni Eleazar kung importante pa ang boto niya kung ang majority ng vote ang consensus, na kahit siya ang presidente, na sinumbat naman ni Jaime na dahil sa GSX ay naging presidente siya, kaya umaasa siyang i-honor niya ang desisyon ng consensus. Napatawa si Eleazar, sabay sinumbat niyang may honor ba sa kanila ang pagsisinungaling at ang pagbali ng katotohanan. Giniit naman ni Rafael na ang pag-honor nila ay nakabatay sa pagprotekta nila sa kapatiran, na mas uminit at tumaas ang taya nila sa madyong habang nagkakainitan din sila. Tumaya si Eleazar ng 100K na agad namang tinapatan ni Jaime, hanggang tumaya si Eleazar ng 250K at tinapatan ulit ni Jaime, pero nang ilapag na ang mga cards nila ay nanalo si Eleazar, kaya natahimik silang lahat. Sabay hinamon pa ulit sila ni Eleazar, pero halatang pikon na si Jaime at sinad niyang pagod na siyang makipaglaro sa kanya, na nilinaw naman ni Eleazar kung ang madyong ang tinutukoy ng kuya niya o sa mismong pagitan nila. Sabay pangiting sinaad nitong hindi siya nakikipaglaro kay Jaime. Sabay umalis na ito, kaya natulala silang lahat dahil ramdam nilang hindi magpapatinag si Eleazar sa resulta ng consensus. Habang malalaman na ni Rafael na isang ampon si Moises, na magdidesisyon si Divine na kailangan nilang hanapin ang totoong mga magulang ni Moises dahil nagbabaka sakali silang baka doon ito nagtatago, pero wala silang kamalay-malay na nakatago ito sa mansyon ni Eleazar. Gagawin naman lahat ni Mercedes ang paraan para hindi matuloy ang plano ni Divine na hanapin ang totoong mga magulang ni Moises, dahil ayaw niyang matuklasan na si Rafael ang mismong ama ng binata.
Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.